The Dragon's Triangle, also known as the Devil's Sea, is a mysterious region in the Pacific Ocean located off the coast of Japan. This area has gained notoriety for its numerous disappearances of ships and planes, fueling speculation about its paranormal nature. While the exact boundaries of the Dragon's Triangle are debated, it is generally considered to encompass a triangular area between Japan, the Bonin Islands, and the Philippine Sea. The legend of the Dragon's Triangle. The Dragon's Triangle's reputation for being a treacherous and dangerous area dates back centuries, with stories of ships and their crews vanishing without a trace. These tales have been passed down through generations of sailors, contributing to the region's mystique. One of the earliest documented incidents involves Kublai Khan, the fifth great Khan of the Mongol Empire. In 1274 and 1281, Kublai Khan attempted to invade Japan, but both attempts were thwarted by powerful typhoons that destroyed his fleets and claimed the lives of thousands of his soldiers. These storms were attributed to divine intervention by the Japanese, further solidifying the belief that the Dragon's Triangle was a cursed area. 1. Another legend speaks of a mysterious lady sailing a vessel in the Devil's Sea in the early 1800s. The vessel resembled traditional Japanese incense-burning equipment, but its destination and the lady's identity remain shrouded in mystery. 1. The Dragon's Triangle in the 20th century. The Dragon's Triangle's notoriety intensified in the 20th century, with numerous reports of ships and planes disappearing in the region. In the 1940s and 1950s, several fishing vessels and 5 military vessels vanished between Miyake Island and Iwo Jima. 1. In 1952, the Japanese government sent a research vessel, Kyo Maru No. 5, to investigate the disappearances. However, this vessel also vanished without a trace, with the wreckage later recovered but no sign of the 31 crew members. 1. This incident led the Japanese government to declare the area dangerous for maritime travel and transportation. Scientific explanations and theories. While the Dragon's Triangle has been the subject of numerous paranormal theories, scientists have offered more plausible explanations for the disappearances. One theory suggests that the region's hot and cold currents create electromagnetic disturbances that can trap ships. Another theory points to underwater volcanoes in the area, whose eruptions could cause sudden ship sinkings. Another explanation involves methane hydrates, which are ice-like compounds found on the ocean floor. When these hydrates explode, they can create bubbles on the water surface, impacting buoyancy and potentially destroying vessels. Debunking the mystery. Despite the numerous theories, some researchers have argued that the Dragon's Triangle's reputation is largely based on exaggerated or fabricated accounts. Larry Kush, author of The Bermuda Triangle Mystery Solved, claimed that many of the reported disappearances were either misrepresented or occurred outside the designated triangle. He also pointed out that the region is prone to severe weather conditions, which could explain many of the accidents. 2. The Dragon's Triangle today. While the Dragon's Triangle remains a popular subject of speculation and fascination, it is important to note that there is no scientific evidence to support the existence of paranormal activity in the region. The disappearances can be attributed to a combination of factors, including severe weather, underwater hazards, and human error. The Dragon's Triangle continues to capture the imagination, but its true nature remains a subject of debate. While the mystery may never be fully solved, it serves as a reminder of the power and unpredictability of the ocean. Ang Totso no Otoko, Dragon's Triangle, o Devil's Sea, isang misteryosong lugar sa karagatan ng Pasipiko. Ang Totso no Otoko, na kilala rin bilang Devil's Sea, ay isang misteryosong rehiyon sa karagatan ng Pasipiko na matatagpuan sa baybayin ng Japan. Ang lugar na ito ay nakakuha ng masamang reputasyon dahil sa maraming pagkawala ng mga barko at eroplano, na nagpapalakas ng haka-haka tungkol sa paranormal na kalikasan nito. Habang ang eksaktong mga hangganan ng Totso no Otoko ay pinagtatalunan, karaniwang itinuturing na sakop nito ang isang tatsulok na lugar sa pagitan ng Japan, ang mga Bonin Islands, at ang dagat ng Pilipinas. Ang alamat ng Totso no Otoko. Ang reputasyon ng Totso no Otoko bilang isang mapanganib na lugar ay nagsimula noong mga siglo na ang nakalilipas, na may mga kwento ng mga barko at ang kanilang mga tauhan na nawawala ng walang bakas. Ang mga kwentong ito ay ipinasa sa mga henerasyon ng mga mandaragat, na nag-aambag sa misteryo ng rehiyon. Isa sa mga unang naitalang pangyayari ay nagsasangkot kay Kublai Khan,
ang ikalimang dakilang khan ng Imperyong Mongol. Noong 1274 at 1281, sinubukan ni Kublai Khan na salakayin ang Japan, ngunit parehong mga pagtatangka ay napigilan ng malalakas na bagyo na Samire sa kanyang mga armada at kumitil sa buhay ng libu-libong kanyang mga sundalo. Ang mga bagyong ito ay iniuugnay sa banal na interbensyon ng mga Hapones, na lalong nagpapatatag sa paniniwala na ang Totso no Otoko ay isang sinumpaang lugar. Isa pang alamat ang nagsasalita tungkol sa isang misteryosong babaeng naglalayag sa isang sasakyang dagat sa Devil Sea noong unang bahagi ng 1800s. Ang sasakyang dagat ay kahawig ng tradisyonal na kagamitan sa pagsusunog ng insenso ng Hapon, ngunit ang patutunguhan nito at ang pagkakakilanlan ng babae ay nananatiling misteryo. Ang Totso no Otoko sa ika-20 siglo. Ang masamang reputasyon ng Totso no Otoko ay tumindi noong ika-20 siglo, na may maraming ulat ng mga barko at eroplano na nawawala sa rehiyon. Noong dekada 1940 at 1950, maraming mga barkong pangisda at 5 barkong militar ang nawala sa pagitan ng Miyake Island at Iwo Jima. Noong 1952, nagpadala ang pamahalaan ng Japan ng isang barkong pananaliksik, Kayomaru No. 5, upang siyasatin ang mga pagkawala. Gayunpaman, ang barkong ito ay nawala rin ng walang bakas, at ang mga labi nito ay kalaunan ay natagpuan ngunit walang bakas ng 31 miyembro ng tauhan. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa pamahalaan ng Japan na ideklara ang lugar na mapanganib para sa paglalakbay at transportasyon sa dagat. Mga paliwanag at teorya sa siyensya. Habang ang Totso no Otoko ay naging paksa ng maraming paranormal na teorya, nag-alok ang mga siyentipiko ng mas malamang na mga paliwanag para sa mga pagkawala. Ang isang teorya ay nagmumungkahi na ang mainit at malamig na mga alon sa rehiyon ay lumilikha ng mga electromagnetic disturbance na maaaring makatrap ng mga barko. Ang isa pang teorya ay tumutukoy sa mga bulkan sa ilalim ng dagat sa lugar, na ang mga pagsabog ay maaaring maging sanhi ng biglaang paglubog ng mga barko. Ang isa pang paliwanag ay nagsasangkot ng methane hydrates, na mga compound na parang yelo na matatagpuan sa sahig ng karagatan. Kapag sumabog ang mga hydrate na ito, maaari silang lumikha ng mga bula sa ibabaw ng tubig, na nakakaapekto sa buoyancy at posibleng sumisira sa mga sasakyan. Pagwawaksi sa misteryo. Sa kabila ng maraming mga teorya, ang ilang mga mananaliksik ay nagtalo na ang reputasyon ng Totso no Otoko ay higit sa lahat ay batay sa mga pinalaking o gawa-gawan na mga kwento. Larry Koschei, ang may akda ng The Bermuda Triangle Mystery Solved, ay nag-angkin na maraming mga ulat ng pagkawala ay alinman sa mali o naganap sa labas ng itinalagang tatsulok. Itinuro rin niya na ang rehiyon ay madaling kapitan sa malulubhang kondisyon ng panahon, na maaaring ipaliwanag ang maraming mga aksidente. Ang Totso no Otoko ngayon. Habang ang Totso no Otoko ay nananatiling isang tanyag na paksa ng haka-haka at pananibik, mahalagang tandaan na walang siyentipikong katibayan upang suportahan ang pagkakaroon ng paranormal na aktibidad sa rehiyon. Ang mga pagkawala ay maaaring maiugnay sa isang kombinasyon ng mga kadahilanan, kabilang ang malulubhang panahon, mga panganib sa ilalim ng dagat, at pagkakamali ng tao. Ang Totso no Otoko ay patuloy na nakakakuha ng imahinasyon, ngunit ang tunay na kalikasan nito ay nananatiling paksa ng debate. Habang ang misteryo ay maaaring hindi kailanman lubos na malutas, nagsisilbi itong paalala ng kapangyarihan at kawalang katiyakan ng karagatan.